buka lang init. Hi mga Inday! Good morning! Andito po ako ngayon sa bahay ng aking cousin. At dahil walang connection sa bahay mga Inday, pumunta ako dito para mag-relax tayo kasi napakagandang tanawin dito mga Inday. Walang internet, walang pollution, walay sabad mga Inday. Bakit tingnan niyo, ang ganda-ganda dito mga Inday. Oh, yan. Ayan, para tayong nasa Switzerland. Charot. Yung mga humay diha, mga Inday, wala pa na nitubo. Wala pa yung green. Ngayon, pagbalik ko, dito tayo magkakape, mga Inday. Yung cute na munting kubo ng ating cousin. Ako ay nagpunta dito sa bukid sa lugar ng aking pinsan para makapag-relax mga Inday kasi sa bahay wala kaming internet. Isang gabi at isang araw walang internet kaya napaisipan ko na gusto ko munang mag-relax at away muna sa social media. So pumunta ako dito mga Inday. Ito po yung pangalawang pagkakataon na nakapunta ako dito. Ang ganda dito mga Inday. Dito ko na-realize pagpunta ko dito mga Inday na talagang matanda na talaga ako kasi mas gugustuhin ko na lang na pumunta sa bukid kaysa pumunta doon sa syudad. Ang nakagandahan ko dito mga Inday is away from social media, away from internet, away from toxic people at wala talagang magsasaba dito sa yung mga Inday. Ako lang talaga at saka yung pinsan ko at saka yung asawa niya. Alam niyo mga Inday, ang sariwa-sariwa talaga ng hangin dito sa probinsya. Ang dami kang makikita mga halaman, less yung hindi crowded, hindi polluted, tapos halos mga green yung makikita mo. Ito yung mga Inday, kapag stress ako, pupunta na lang ako dito, or kapag gusto kong magpahinga, gusto kong magmuni-muni kasi wala ding internet dito, walang komunikasyon mga Inday ba pag gusto mong magpahinga muna sa social media or sa Facebook, sa internet, sa mga tao, mga biotech. So dito mga Inday, perfect na location dito. Tsaka yung pinsan ko is napaka-simpleng kubo nila pero napakaganda mga Inday. Napakaganda ng bukid and we are blessed kasi inulan na tayo at nakikita na namin na maraming kulay green sa bukid at saka sa paligid. Compared noong hindi tayo inulan ng 6 months, grabe, wala na tayo talagang green na makikita. Kahit nasa kabundukan, halos lahat sila brown. Ang mga tao sa bukid, mga Inday, nakikita ko talaga na sila yung nagsastruggle sa hunger, tagutom. Pero siguro yung mga tao na nagtatrabaho sa syudad, na may trabaho sa bahay lang, or may mga income, hindi sila nakaka-experience ng hunger or kahirapan kung paano kitain ang mga pang-araw-araw na pagkain. Karamihan kasi sa mga tao na sa bukid nagtatrabaho ay nanggugunan, namumunlay, nang-harvest ng tubo, ngunit dahil sa lakas ng init na wala na silang trabaho. Kaya nakapag-desisyon ako na mamigay ng tag-5 kilo ng bigas. Ako mga Inday, hindi po ako mayaman. Pobre lang po ko, mahirap lang din ako, pero kapag may blessings na darating sa akin, mas pipiliin ko pong tumulong sa ibang tao kaysa kimkimin ko lang yung blessing na bigay sa akin ng Panginoon. Naranasan ko kasi kung gaano kahirap, walang makain at sobrang hirap. Diyan po ako galing mga Inday. So yung puso ko hanggang may blessing at may maabot man sa akin, kaya ko po yung ibigay kung meron man po ako sa abot ng aking makakaya. Nung magkasama po kami ni Eric mga Inday ay nakakasundo po kami sa pamimigay ng groceries at rice, lalo na sa mga taong nangangailangan. Alam niyo ba mga Inday, pagdating ko kanina dito, may mga tao dito mga Inday, may babae nagtatanong sa akin kung ano ba daw yung gagawin ko. Sabi ko, mag-video lang ako ma'am. Sabi niya, ay akala ko ikaw yung gagawa ng titulo. Akala naman yung Inday, ako yung babae dito nagagawa ng titulo kasi hindi nila ako nakikilala dito kasi ngayon lang ako nakapunta dito mga Inday na maaga, tapos yung mga kapitbahay dito nakakita sa akin.
Galama na dahil kong tituloan. Magkakapi tayo mga inday. Kapi. Init na. Alas 8 na. Ako mga inday, kahit na nasa probinsya ako nakatira at naranasan ko kung paano mamuhay sa bukid. Yung bata pa kami, nagtatrabaho kami sa aming farm, pero hindi ko po talaga kaya na magtagal sa farm. Kaya pumupunta po ako noon sa Dumaguete, sa Cebu at tumira ako doon ng medyo matagal. Hindi ako makatagal sa farm noon sa uma namin, pero hindi ko akalain nga sa edad kong ito, pipiliin ko na lang na tumira sa bukid at piliin ang simpleng buhay. Simpleng pagkain pero malusog at masaya. Hindi ko naranasan na mang-harvest ng bigas mga inday sa palayan. So gusto kong ma-experience doon at babalik tayo dito siguro kapag ready for ani na itong palayan dito. I still remember the time na maliit pa kami at ito yung mga pagkain na niluluto namin sa bukid. Kaya ito yung niluluto namin dito sa bahay ng pinsan ko kasi it brings me my childhood memories mga inday. Sobrang simple pero masaya. Simple life, happy life. May nagtatanong sa akin kung kontento na ba ako sa buhay na meron ako ngayon or hindi ba ako kontento. Tayo kasi mga tao, lalo na ako, ang dami ko mga pangarap sa buhay na gusto kong maabot. So, sa life ko ngayon is contented na ako nakasama ko yung mga pamilya ko, yung mga kapatid ko at yung mga relatives ko. Pero I am being honest to you and to myself na may mga bagay talaga na hindi pa ako kontento, especially when it comes sa financial at as sa future ko mga inday, emergency funds, yung ganon, stability, magkaroon ng investment para sa future at maging stable na yung pangangailangan or yung income ko. Kaya ang dami-dami kong mga pangarap na gusto ko matuparin mga inday. So for now, for my recent life, I am contented but at the same time, I am still thinking about the future. May nagtanong sa akin kung nagsisisi ba ako na hiniwalayan ko si Eric. Minsan napaisip ko na baka nagsisisi ako, pero at the same time, yung sinasabi ng puso at isip ko is hindi po ako nagsisisi kasi wala po akong peace of mind or hindi po ako masaya kung palagi lang po kaming magkasama, palaging nag-aaway, misunderstanding, and I was very sensitive and emotional noong time na yon. Si Eric kasi noon pinag-usapan namin kung saan ba niya gustong tumira, if kung magkatuluyan kami, sa bukid ba or sa Amerika or sa city. Gusto niya mga inday na nasa city kasi hindi niya kayang tumagal na tumira dito sa probinsya namin kasi ibang iba yung mga hilig niya, wala po dito sa probinsya. So he chooses to live in the city. Pero ako mga inday, I am flexible naman siguro kasi gusto ko rin tumira sa syudad pero mas pipiliin ko sa bukid kasi sa bukid marami tayong magagawa. Pwede tayong makapagtanim ng mga gulay, pwede tayong mag-relax, magmuni-muni, ganun mga inday. Sa condo kasi sa Cebu at saka sa Dumaguete, katabi lang yung mga kwarto ng mga kapitbahay mo pero hindi kayo nag-uusap, wala kayo interaction at the reality is hindi nyo nga kilala kung sino yung kapitbahay nyo kahit nabubong lang yung distansya. Na, basta pag-ausa na dito. Ibinyo ko sa ako namang lawig kong kandring. Kausa na guys, sarado liog ang gate. Simple life, happy life. So sa nagtatanong kung kontento ba ako ngayon sa buhay ko dito sa bukid, kahit na ganito, opo, kontento po ako. Pero hindi po to sa akin mga inday, nakibakasyon lang po ako dito kahit isang araw lang sa aking pinsan. Pero babalik at babalik po ako dito mga inday. Na in love po ako sa lugar ng aking pinsan kasi
less crowded, less people, less vehicle, at parang nasa Switzerland ako mga inday. So tatawagin ko tong lugar na ito na Switzerland. O, diba? So tinutulungan ko yung pinsan ko na limpyo sa iyahang mga mais kasi yung mga yuta kasi mga inday ang bilis tumubo. At dahil nainitan ako at hindi pa totally heal yung sugat ko sa bewang ko mga inday, kailangan kong maligo. At ang lamig-lamig po ng tubig nila dito kaya naubos ko ang isang balde ng tubig. My childhood memory is parang bumalik mga inday at ang sarap maging bata ulit at balik-balikan yung mga memories noon. Buong araw talaga kami magkasama ng aking pinsan mga inday at ninamnam namin ang kagandahan ng kalikasan. Bukas na po yung reunion mga inday at ito nagsusugba po kami dito ng barbecue, vegetarian na barbecue. Ayan mga inday, natawag ko yung barbecue na barbecue kasi vegetarian na barbecue. Social itong barbecue na ito kasi yung papa ko mga inday vegetarian tsaka yung mga kapatid ko. So ito yung meat nila. Gawa ito ng gluten. Made for first class hari na ito, no? Marami. Oo. Ayan. Ito yung baon namin tomorrow sa reunion mga inday. Hindi na po kami sa reunion mga inday. Sa baway. Ang pinakadako nga Dios ug ikaw Ginoo ang among bugtong paglaom. Patungo na po kami sa aming destinasyon sa family reunion sa side ng aking papa at magdadrive po ako mga inday ng 2 oras patungo sa Bayawan City. Guys, andito na po kami. And yung mga auntie ko. Mga auntie. At saka ang aking mga tiyo, aking mga kaparintihan. Oh. Logaw. Ay, galang gagaw. Good morning. Kapaha ko ni siya oh. Agoy! Pahawa na ko. Sponsored by Inday Boreat. Na. Ipakita ang sponsor. Sponsored by Inday Boreat. Subscribe. Subscribe. Mag-isa ng gasandig-sandig ko. Yay! Hey, maulaw ta. So muna mo ang kinapusgan nga Gusto yung ipaabot. Di may magsugod o wala ni nabot. vlogger. Ayaw kita nagaw kay maulaw tagaw. So inyo ran bulongon ang Inday Boreat sa like and subscribe. Mag-intro naman rin ako. Ay hi. Apil mo tagawin ba? Hindi na ako ni Sos. Yawan ko na. Tanite. Hala na apil magdiha. Maapil mo ko ta diha niya noon ba? Bukod kita ilni o saman. Lola! Maayo ko. Mahudin mo chilin. Maayong buntag. Dito mo ka ila dadi ulit. Okay na nang buk na mayo. Ganun gay ka din. Wala pa. Maayong buntag. Oh, nawas lolo. May buntag. May buntag. Sus ka, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Wala nang maghihilaing. Ibang hihilingin pa, Lord. Everything! Hi, everything! Ako ko din everything. Dili ka po. Reply tsakal. Oh, good drive to everything! Kaya kung pa rin mo ang good drive. Oh, naalagi ka! Papastay. Apa siya? Nagkantog langgam! Sila nakabuhay ng nilabay, karoon pa doon na nagkausap. First time ko maka-attend ng family reunion sa side ng aking papa at sa side ng aking mama is hindi pa po kami nakapag-reunion at sobrang saya po namin kahit na hindi nakadating ang lahat. So sobrang saya po namin mga inay na makita-kita namin yung aming mga relatives at family at yung mga lolo at lola namin na 3 na lang sila ang natira. So we are doing another family reunion na sisiguraduhin namin na organized na at may team building na. First time pa rin po kasi magkaroon ng family reunion sa side ni Papa. Dahil 3 na lang po ang aming lolo at lola na natira, so napagdesisyon nila na mag-reunion.
Ito na po yung mga apo na nagpa-picture. Hindi pa po kami lahat kumpleto dyan ng mga apo at napakarami na po namin at hindi na po namin na nakikilala yung isa't isa. So we are thankful for the reunion po kasi nakikilala namin yung mga relatives at mga cousin at agaw namin na hindi namin nakikilala noon. Ito mga Inday, may kape kami ni Papa dito at patitikman namin sila sa kape ni Papa. Ito po ay DTX DTX coffee mix at saka Santon Plus. So kung gusto niyo mag-order mga Inday, i-message niyo lang po ako at magpapa-deliver po kami. Pagkatapos po ng aming pagtitipon-tipon ay umuwi na po kami kasi may ulan po at on the way na po namin mga Inday pa uwi sa bahay at kailangan ko mag-drive ulit ng 2 hours. Sobrang lakas po ng ulan. First time ko pong nakapag-drive na sobrang lakas ng ulan mga Inday. At bago kami umuwi sa aming mga tahanan ay nag-stopover muna kami dito sa aming paboritong lugar sa bahay ng aking pinsan. At kasama ko po yung auntie ko na we spend time together at nagtatawanan.